Welcome back to my video mga amigos, and before we start, please na lang paki-follow, share, and subscribe na rin sa aking YouTube channel mga amigos. So paki-support na lang po Amigos 2.0, okay? So before we start mga amigos, gusto ko lang sabihin sa inyo na wala po akong kino-compare po regarding sa topic ko po ngayong araw na to. Alright? Gusto ko lang sagutin yung nag-comment sa akin or yung nagtanong sa akin regarding sa education dito sa UK. So yung tanong niya is, libre nga ba ang education dito sa UK? Okay, ito yun based to sa experience ko po mga amigos, okay? Kasi may anak po ako sa primary school, or sa atin sa Pilipinas yung tinatawag na sa elementary or sa elementary, okay? Yes, wala po silang binabayaran sa school. Una po, may free meals po sila sa school from Monday hanggang Friday po yun mga amigos. So walang bayad po yun, okay? Aside from that, meron silang chef, meron silang nutritionist mga amigos na nagpre-prepare ng breakfast nila. Hindi lang isang putayon, kasama na yung mga dessert, vegetables, at saka yung drinks nila mga amigos, okay? That is from Monday to Friday. Then optional naman po yan mga amigos. Kung gusto nyong magdala, nasa inyo na po yun. Pero kung gusto nyo i-avail yung free meals sa school, mas nakakatulong po sa atin yun, di ba? Nakaka-less pa sa budget. Nakaka-save po sa amin din. Pangalawa, aside sa free school, free meals, free books po mga amigos. Okay, yung mga bata, yung anak ko, hindi na po nagdadala ng mga libro dito sa bahay. Lahat ng books nasa school po, libre po yun lahat, okay? Then pag gusto nila mag-uwi ng libro, nasa kanila na po yun mga amigos, libre po lahat at walang binabayaran, okay? Ito rin, na-impress din ako nito mga amigos. Free water bottle po mga amigos. So, hindi mo na kailangan magdala ng tubig or yung bottle of water para sa anak mo every time na pumapasok sa school. So every year, nagpro-provide yung government or yung school ng bagong water bottle para sa anak nyo. Okay? So everyday, hinuhugasan nila yon dun sa school at saka may pangalan na po yon. So after end of the year, pinapauwi po sa amin yung mga water bottle na po yon. So every year talaga na may bago. Alright, next is transportation. Okay, wala pong bayad ang mga bata dito mga amigos. Kahit sa bus, train, wala po silang binabayaran. Okay? So, sinasagot ko lang po ng totoo based on my experience ko po na during kasama ko yung anak ko na pumupunta sa school or any activities sa school niya. Okay? Next is yung may mga play or yung mga like let's say sa atin merong movies na related sa topic nyo sa school, related sa school na mga movies or theater, play. Okay, share ko lang, 2 days ago naging parents helper ako mga amigos at masasabi ko walang babayarang ticket po mga amigos. Sagot po lahat ng gobyerno or school yung mga tickets, kasali na rin yung mga parents na maging parents helper, yung mag-guide na tutulong sa mga teacher papunta doon sa destination namin or yung kung saan kami pupunta. Alright? Yung manonood kami ng play. Last 2 days ago, nanood kami ng Cinderella. So, naging parents helper ako kasi available nga po ako. At yun, libre rin yung ticket ko. Okay, next. Ito pa yung isa ding na-experience ko na totally na-amaze talaga ako mga amigos, no? Which is di ko po ito naranasan nung nag-aaral po ako ng elementarya dyan sa Pilipinas. Okay? Alam nyo ba na ang nagbubukas ng school dito is yung principal mismo ng school? So, every morning makikita mo siya na nagbubukas ng gate. Kung hindi man siya yung makabukas ng gate, nandun siya sa gate. Alright? Then pagkatapos ng school, lalabas yung principal sa office niya at saka maghihintay po doon sa may gym nila, sa may playground area nila kung saan yung mga bata na doon namin pipick upin yung mga anak namin.
At saka ang maganda dun mga amigos, kilala din ng teacher or yung principal halos yung buong estudyante niya sa loob ng school. At hindi lang yon, pati parents pa mga amigos kilala niya. Alright, kung meron naman kayong mga concern guys, no need appointment na. Pwede mo lapitan kaagad yung principal, sabihin mo yung concern niya. At ito lang based on my experience. Siguro nag-raise ako ng concern this morning na nakita ko siya kasi may nagsumbong yung anak ko. Pagka afternoon na guys, meron ng resulta kaagad. May feedback ka nang maririnig sa teacher ng anak ko regarding doon sa concern na ni-raise ko doon sa principal. Okay? So aside from that mga amigos, madali lang silang puntahan. Pwede mo tawagan, pwede kang mag-email. Plus yung website nila mga amigos updated palagi. For example, dito sa UK, kailangan namin na mag-take turns na magtrabaho kasi may anak nga. May anak kami, di ba? So, ang ginagawa namin guys, chine-check namin yung website or nag-i-email halos every week. Every week yun. Nag-i-email yung school kung ano yung mangyayari next week. Nag-update sila sa amin guys kung ano yung mga activities sa school or outside school na sakop dito po ng area namin. Like for example, Cebu City. So magsisend yung principal kung ano yung mga activity dito sa buong Cebu City para naman yung mga bata, mga amigos is ma-engage sila sa mga activity at may knowledge sila kung ano yung mga program na nangyayari pag walang pasok or yung mga holidays naman dito mga amigos. Ganun din. So yun nga, nag-i-email yung school or aside from that, every term whole year pala amigos, meron nang nakaset na mga program kung kailan magsisimula yung pasok, ano yung mga activities nila, kailan matatapos yung pasok nila, kailan magsisimula. So, doon sa newsletter na po yun mga amigos, maipaplan nyo na po kung ano yung mga holidays na kailangan mong abangan. Especially para maka-attend ka sa mga activities ng anak mo doon sa school. So, tignan mo lang yung newsletters na binibigay sa school at saka at least in advance makapag-book ka na ng holiday mo para at least hindi mo ma-miss yung mga special moments ng mga anak nyo dun sa school. Diba? Ganyan lang yan. Especially pag mayroong mga updates, yun nga, nagte-text, nag-i-email, or minsan pag may mga emergency pa mga amigos, tumatawag yung school sa amin na ganito, ganyan yung nangyayari sa anak namin. So, updated kami mga amigos. Alright? So, ayun. Yun lang yung mga... I hope this video mga amigos may na-learn kayo. And yun lang talaga yung masasabi ko sa inyo na na-amaze talaga ako nung pumunta ako dito mga amigos. Kasi never ko naranasan tong mga ganito. Diba? And I'm so thankful na at least yung government dito is may program sila na free meal sa mga bata. Which is napakalaking tulong na rin sa amin as a parents na makasave po sa mga, yun nga, extra money na binabayad namin sa school. Aside from that, yung mga every half term din dito mga amigos, makikita mo na sa playground nila, may malaking table dun mga amigos, may mga libro na ipamimigay yung school na libre lang mga amigos. So walang babayaran. Hindi ibig sabihin pag may nakita kayong let's say 100 books doon, hindi ibig sabihin na ikaw isa lang yung kukunin mong libro. Hindi mga amigos, kahit ilang books yung kukunin mo, bahala ka kasi mas matutuwa pa yung teacher pag yung lahat ng mga donation ng mga books is maibibigay sa lahat ng mga bata dito mga amigos. Yun na yung mga ganung bagay mga amigos is nakakatuwa kasi never ko na-experience yun. Okay, so hopefully this video mga amigos is may natutunan kayo and hopefully dun sa nag-comment sa akin, I hope nasagot ko lahat ng question mo. And hopefully, yun nga, greet ko na lang kayo ng advance Merry Christmas and ingat na rin kayo mga amigos. And yung mga hindi pa nag-follow sa akin, paki-follow na lang mga amigos, like, share, and subscribe na rin sa aking YouTube channel. At yung may mga tanong pa sa akin guys, tanong lang kayo at
susubukan ko pong sagutin po lahat. Okay, so next video natin mga amigos, meron na naman akong mga sneakers na ipapakita sa inyo. So abangan nyo mga amigos and ingat kayo palagi.